Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Albuera Leyte Mayor Ronaldo Espinosa sumuko na kay PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa. Anak nitong si Kerwin Espinosa hinikayat na ring sumuko. NAPOLCOM maglalabas ng desisyon sa administrative case laban sa mga PNP generals na sinasangkot sa illegal drug activities bago matapos ang Agosto. Siklistang napatay ng nakaalitang motorista sa Maynila noong isang linggo, nailibing na. Sospek sa krimen na si Von Tanto, hindi na nagsumite ng counter affidavit sa mga reklamong inihain laban sa kanya. Mga ospital sa Benguet, puno na ng mga tinamaan ng dengue. Field tents itinayo para sa mga biktima. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalawang araw sa buwan ng Agosto taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang estudyante na nasaktan matapos magulungan ng jeep ang kanyang paa kaninang umaga. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Umiiyak sa sakit ang estudyanteng ito matapos magulungan ng kanyang paa ng isang jeep sa kahabaan ng MacArthur Highway, Barangay Tulao, Kapalit, Pampanga, pasado alas 7 kaninang umaga. Kinilala ang biktima na si Shaira May Collado, 16 anyos na nakatira sa Kalumpit, Bulacan. Nagtamo ng gasgas sa kanyang kaliwang paa si Shaira na kaagad namang binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Ayon kay Shaira, patawid na ito sa pedestrian lane papasok ng eskwelahan nang bigla siyang mahagip ng jeep. Dinala na sa Jose B. Lingad Hospital si Shaira. Kasalukuyan naman nasa kustodiya ng PNP Apalit ang driver ng jeep. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Samantala, hinihikayat na ng Philippine National Police o PNP ang anak ni Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. na si Kerwin Espinosa na sumuko na rin sa pulisya. Ito ang balita ni Jeneline Gaki. Patuloy ang manhunt operations ng Philippine National Police Regional Office 8 at ang intelligence network nito sa anak ni Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. na si Kerwin Espinosa. Ayon kay Police Senior Inspector Janisin Enceso ng Leyte Provincial PNP, maaari na namang sumuko ng voluntaryo kagaya ng ginawa ng ama nito. Ipinangako ng PNP na kung makikipag-usap lang ng maayos at voluntaryong susuko si Kerwin Espinosa ay mabibigyan nila ito ng seguridad hanggang sa ma-turn over sa kinaukulan. Si Maringano nga shoot to kill, parang waray na means and ways nga kukuhaong good. So, ito all effort igahatag naton. Like, kung kinahanglang pahiya tukhangon or hangyoon, ay istoryahan, maupay, nga procedure, nga bagadiri, waray na resistance kung mahihimo. Ikinatuwa ng PNP Leyte ang desisyong pag-surrender ni Mayor Espinosa kay Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, hindi pa rin titigil ang PNP sa monitoring ng drug operations sa Albuera dahil may iba pang natitirang mga drug pusher at user sa kanilang watchlist na hindi pa sumusuko. Nananawagan rin ng PNP sa mga taga-Eastern Visayas na kung may lead ito sa kinalalagyan ni Kerwin Espinosa, ipag-alam agad sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Open kami pag-akseptar mga impormasyon. May ada kita mga 24/7 na complaint center sa aton mga police stations. Iton confidentiality, iton ira informasyon, masisigurado namon. So para mas maging madali, mas maupay kung kami nga kapulisan, together iton community with stakeholders, magkakaadahin kooperasyon. Samantala, tinatayang aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng shabu na nakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang raid ng PNP sa mga tauhan ni Mayor Espinosa, liban pa ang mga baril, bala, drug paraphernalia at pera na nakuha. Jeneline Gaki, UNTV News and Rescue, Tacloban City.
Sumuko na ang alkalde ng Albuera, Leyte na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y sangkot sa operasyon ng ilegal na droga. Mula sa Camp Crame, balikan natin ang balita ni Lea Ilagan live. Magandang hapon, Lea. Magandang hapon sa iyo, Monica. Alas 4 kaninang umaga dumating sa Camp Crame mula Leyte si Albuera Leyte Mayor Ronaldo Espinosa. Ayon kay Mayor Espinosa, natakot siya para sa kanyang kaligtasan matapos ang shoot-on-sight order ni President Rodrigo Duterte sa kanya dahil sa pagprotekta sa anak niyang si Kerwin na umano'y drug lord ng Visayas. Subalit ayon kay General Bato, wala pa namang kaso ang mga ito kaya't pauuwiin din nila ang alkalde upang tuparin ang pangakong lilinisin sa droga ang kanyang nasasakupan sa loob ng 2 buwan. Inamin din ni Mayor Espinosa na matagal na niyang alam na drug lord ang kanyang anak at kumukuha ito ng shabu kay Peter Co na nakakulong sa New Bilibid Prison at sa Abuyog Leyte Penitentiary. Kaya naman ayon kay General De La Rosa, nagpapatuloy ang manhunt operation kay Kerwin hanggat hindi ito sumusuko. Hayagan ding sinabi ni General De La Rosa kay Mayor Espinosa na posibleng mapatay si Kerwin kapag nahuli ito at nanlaban sa mga otoridad. Kinumpirma rin ng alkalde na nagpa-plastic surgery si Kerwin at nose lift upang baguhin ang itsura at ngayon ay pinangangambahang nasa ibang bansa na. Huli niya raw nakausap ang kanyang anak noong buwan ng Mayo, subalit todo tanggi naman ang alkalde na nakikinabang siya sa drug money lalo na noong halalan. Pagkatapos sumuko kay Chief PNP ay itinurn over ito sa Criminal Investigation and Detection Group para sa undertaking o waiver. Ayon kay General Bato, kahit sumuko si Mayor Espinosa ay walang proteksyong ibibigay ang PNP sa kanya at sa halip ay babantayan ito kung tutuparin ang pangakong zero drugs sa loob ng 2 buwan sa kanyang lugar at kung hindi ito tutupad ay may paglalagyan din aniya sa kanya. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Lea Ilagan, live na nag-uulat mula sa Camp Crame. Sa ibang balita, hinihintay ngayon ng National Police Commission o NAPOLCOM ang sagot ng mga general na umano'y protektor ng illegal drug operations kaugnay ng administrative complaint na isinampa laban sa kanila. At para sa detalye ng report na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joyce Balancio. Joyce, go ahead. Kay Attorney Reggie, ngayong araw nga napasoy yung 5 days o yung 5 araw na palugid na ibinigay ng National Police Commission o NAPOLCOM para kina Police Chief Superintendent Edgardo Tino at Police Director Joel Pagdilao upang sagutin nila yung administrative complaints for serious neglect of duty, serious irregularity in the performance of duty, and conduct unbecoming of a police officer. Attorney Reggie, bahagi ito nung buong proseso ng patuloy na investigasyon ng NAPOLCOM sa mga general na pinangalanan nga ni President Rodrigo Duterte sa naging anibersaryo ng Philippine Air Force. Kaya na lang yan, Attorney Reggie. At doon niya sinabi na itong mga general na to, 5 sila actually, ay sila yung mga protector nga ng ating mga drug syndicate sa Pilipinas. At una nagsumite kanina, Attorney Reggie, past 11 o'clock na umaga, itong si Police Senior Superintendent Edgardo Tino, 41 pages, Attorney Reggie, yung kanyang ipinasang counter affidavit at doon binigyan diin niya na walang basihan yung mga alegasyon laban sa kanya. At giniit din niya na marami siyang nagawa upang sugpuin yung problema ng droga nung siya pa yung umupo bilang hepe ng Quezon City Police at ayon din sa kanya, handa siyang humarap sa ating Pangulo. Pakinggan natin si Police Chief Superintendent Edgardo Tino. Willing po ako mag-report sa ating mahal na presidente, sa aking Commander-in-Chief. And again, willing po ako to be cross-examined by him na hindi po ako kailanman naging protector ng drug syndicate o ng anumampong drug lord. Attorney Reggie, nilinaw naman ni NAPOLCOM Vice Chief Attorney Rogelio Casuraw na tanging administrative cases lang naman yung sinasakop ng kanilang investigasyon at hindi yung mga civil and criminal liabilities na mga nasasangkot nga dito na police officials natin. Kabilang na sa mga tinignan nila sa investigasyon yung income tax return o ITR ng ating mga police, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, o alam naman natin SALN, pati na rin yung ilan sa mga dokumento patungkol sa kanilang mga ari-arian na kinuha nila mula sa Securities and Exchange Commission or SEC. At kung meron naman daw mga ebidensya na nakalap nila na magdidiin dito sa mga general patungkol sa kanilang partisipasyon sa illegal na droga, hanggang parusang administratibo lang naman yung maipapataw nila. Pakinggan natin si Attorney Rogelio Casuraw, ang NAPOLCOM VCO. Itong mga administrative lapses, these are the only areas we are interested in.
because our investigation is simply administrative. We cannot go beyond our mandate. In other words, if there is any overt act that would implicate the respondents criminally, that's the job of the Department of Justice and the courts. Attorney Reggie, nilinaw rin ni Attorney Casuraw na wala pang formal charges or formal case na isasampa ang NAPOLCOM against dito sa ating mga PNP generals, pero meron na silang mga nakalap na ebidensya laban sa kanila. Kanina nga, Attorney Reggie, before mag 5 o'clock matapos yung office hours na NAPOLCOM, nakahabol pa yung abogado ni Police Director Joel Pagdilao na si Attorney Marco Ryan Lauzon. So na siya nagpasa on behalf of his client nitong counter affidavit, pero hindi siya nagbigay ng detalye kung ano yung nilalaman nito. Para naman dun sa ikatlo na general na si General Bernardo Diaz, Attorney Reggie, ay hindi pa tapos yung investigation report na ilalabas ng NAPOLCOM against him, kaya hindi pa siya kinukuhanan ng counter affidavit. Ayon sa NAPOLCOM, Attorney Reggie, inaasahan nila bago matapos ang buwan na to, so August, ay matatapos na nila yung kabuuan ng kanilang investigasyon, at kung ano man yung magiging rekomendasyon nila at the end, ay itataas pa nila yan sa Office of the President, dahil alam naman natin itong generals na to ay appointees ni Pangulo at siya yung magpapataw ng kung ano mang parusa dito. Joyce, ang tanong ko, 'di ba? Lahat ito kakasuhan sila. So, are they going to be tried or heard in this administrative process jointly or separately sila ita-try? Kanina, Attorney Reggie, dahil hindi pa nga kasama yung kay General Bernardo Diaz, ang sabi lang kanina ni Attorney Rogelio Casuraw ay baka mauna itong dalawa, since separately naman silang iniimbestigahan, at yung mga documents naman, yung mga pieces of evidence against these PNP generals were taken separately naman. So, pati yung investigation, separate din naman doon. So, sabi niya, para mapabilis na rin, dahil naman na alam naman nila na may utos si President Duterte na imbestigahan kagad itong mga generals na to, at kung ano yung mga possible steps na magagawa nila to ensure na mas mapapabilis yung kanilang investigasyon, at kung ano man yung lalabas sa investigasyon ay mauuna muna yung mga nauna. So, linawin natin, Joyce, no? Dun sa pagdidisclose ni President Duterte na itong mga general na to ay sangkot sa illegal na droga, meron bang direct evidence na nakita ang NAPOLCOM sa kanilang pag-iimbestiga? Meron bang witness na nagpapatotoo na yung mga limang ito ay sila yung mga protector ng mga sangkot sa illegal drugs, at nakatanggap din sila ng pera mula doon sa operasyon ng mga illegal drug operators, no? Meron bang ganon, or parang ito lamang ay mga circumstantial evidence based on the SALENs, the ITRs, and other documents? Kanina, Attorney Reggie, isa yun sa mga kinlarify namin kay Attorney Casuraw, kasi parang may certain disconnect. Kasi, di ba, ang statement ni President Duterte, ito ay allegedly protectors ng drug syndicates, and ito ang NAPOLCOM, ang kanila iniimbestigahan ay lifestyle check. Correct. So, parang ano yung disconnect doon? Ang sabi nila sa atin, as of this moment, wala pa silang nakakalap na evidence to prove na merong na sila ay protector ng drug syndicates. Kanina tinanong din natin, kasi kung admin case, baka pwede makita yung mga bank accounts, 'di ba? Sabi nila hindi nila matignan yung mga bank accounts because of the bank secrecy law. Pero kung meron man daw sila, if they came across evidence that might implicate those officials criminally, hindi na raw nila sakop yun. So, kung ano lang yung pwede nilang mapataw in relation to their admin duties, yun lang daw yung kayang sakupin ng NAPOLCOM. Last na, Joyce, no, mabilis lang. Itong mga other generals na hindi na nabanggit na sangkot, magkakaroon din ba ng gantong parang lifestyle check? Well, Attorney Reggie, dun sa 5 kasi sila na pinangalanan ni President Duterte, ang may jurisdiction lang ang NAPOLCOM ay yung 3. Kasi sila pa lang yung active generals. Yung isa dyan, I think si Mayor Vicente Loot ng Daan Bantayan, Cebu, ay I think DILG na rin ang may sakop sa kanya, Attorney Reggie. Maraming salamat, Joyce Balancio, para sa ulat na yan. Susunod sa Ito ang Balita. Paghahanda sa mga kongresista para sa panukalang pagpapalit ng sistema ng batas tungo sa federalismo isinagawa sa lower house. Clark International Airport nangangailangan ng 15 bilyong piso upang makatugon sa dual airport system sa bansa. Mabagal na serbisyo ng ilang ahensya ng pamahalaan, pangunahing inirereklamo ng mga tumatawag sa hotline 8888.
Nagbabalik ang Ito ang Balita. Mangangailangan ng 15 bilyong pisong pondo ang Clark International Airport Corporation upang mapagawa ang panibagong terminal at runway nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dating bahagi ng isa sa mga pinakamalaking base militar ng United States Air Force ang ngayon kilala sa tawag na Clark International Airport sa Pampanga. Kumpara sa Ninoy Aquino International Airport, higit na mas malawak ang espasyo ng Clark Airport. 2,367 hectares ang aviation complex nito, samantalang 500 hektarya lamang ang nasa NAIA. Kaya naman isa sa nais magawa ni Pangulong Rodrigo Duterte upang maresolba ang flight delays, airport congestion at air traffic sa NAIA ay ang paglalagay ng mas maraming domestic at international flights sa Clark. The Clark Airport can be utilized to shift some operations of our domestic and international airlines. Moreover, a one-stop shop will be established within the civil aviation complex for the benefit of the overseas Filipinos. Ito, mangyari nito. To utilize the Clark Airport, it is necessary to establish yung mga, well, you have a rail to connect. Ayon sa Presidente at Chief Executive Officer ng CIAC na si Attorney Emegdio Tanwatco III, nangangailangan ng 15 bilyong pisong pondo upang gumawa ng panibagong terminal, ganun din ang pangalawang runway sa CIAC. Po ba ang budget na tinitignan na figure dyan sa terminal For the na new yan? terminal, 15 billion po yan. 15 billion? Opo. And that will increase kasi now 4 million passengers kami. Oo. That will increase the total capacity to around 16 million. Madadagdagan yung mga parking at saka yung boarding. And then may sasagawa na rin po yung second runway. Dagdag pa ni Tanwatco, kung mabibigyan ng emergency powers si Pangulong Duterte, maaaring mapabilis ang proseso ng pagpapagawa sa panibagong terminal sa CIAC. At kung maitatayo rin ang matagal ng panukalang railway project mula Southern Luzon, Metro Manila maging hanggang Northern Luzon, malaki ang maitutulong nito upang masolusyonan ang matinding suliranin ng trapiko sa Metro Manila. Yun, makikita na ng airline yung buong picture na ang Clark may access sa North, may access rin dito sa Manila. Ayon naman sa Department of Transportation, patuloy ang ginagawang pag-aaral ng kagawaran upang maisulong ang pagiging isang international airport ng Clark Airport. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Umabot sa mahigit 400 tawag ang natanggap ng hotline 8888 sa unang araw ng operasyon nito. Pangunahing inirereklamo ng mga mamamayan ay ang mabagal na serbisyo ng ilang ahensya ng pamahalaan. Ito ang balita ni Joan Nano. Sa unang araw ng operasyon ng Hotline 8888, dumagsa ang mga sumbong o reklamo hinggil sa mabagal at hindi maayos na serbisyo ng ilang ahensya ng pamahalaan. As of 11:59 PM kahapon, umabot sa mahigit 400 tawag ang natanggap ng Hotline 8888, pangunahing inirereklamo ang serbisyo ng ilang local at national government offices. Batay sa datos ng Civil Service Commission, nasa 149 ang mga reklamo na kanilang natanggap, habang nasa halos 70 ang nag-request ng assistance. Nakatanggap rin ang hotline ng mahigit sa 30 queries at ilang suggestions. Pinaka-inirereklamo ang mabagal na serbisyo sa ilang lokal na pamahalaan. Sinusundan nito ng SSS. Isinusumbong ng mga caller ang mabagal na pagpoproseso ng pagkuha ng pensyon at loans. Nasa 13% rin ng mga tumawag ang nagrereklamo hinggil sa ilang barangay officials at nasa 5% naman ang sa LTO. Sa local government units, mabagal daw yung mga proseso sa pag-issue ng mga permits and licenses. Mga around 14% yan ng mga total calls. Meron ding mga tumawag dahil doon sa ineffectiveness naman daw ng ilang barangay officials. Samantala, naging matagumpay sa pangkalahatan ang unang araw ng operasyon ng Emergency Hotline 911. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno, nasa 33,000 tawag ang naitala nila kahapon. 1,000% mas mataas ito kumpara sa 3,500 tawag na kadalasang natatanggap araw-araw ng dating emergency response hotline number na 117.
Dahil dito, tiwala na si Sueno na batid na ng publiko ang umiiral na 911 emergency hotline. Tulad sa Emergency 911, nagbabala rin ng CSC hinggil sa mga magtatangkang manloko sa Hotline 8888. There is a criminal offense involved here. In criminal offense then if prank calls will be made here. Nilinaw rin ng komisyon sa publiko na sa ngayon ay libreng matatawagan ang 8888 hotline sa landline users. Subalit may kaukulang charge o bayad naman para sa lahat ng mobile users. Bukod sa mga sumbong at reklamo, muli ring hinikayat ng Hotline 888 ang publiko na mangyari lamang na ipagbigay alam rin sa kanilang tanggapan ang alinmang ahensya ng pamahalaan na nais nilang pasalamatan o kilalanin dahil sa maganda at maayos na serbisyong ipinagkakaloob nito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sumailalim sa lecture ang mga kongresista at mga kawani ng mababang kapulungan ng Kongreso ukol sa federalismo na isinusulong ng Duterte administration. Ito ang balita ni Grace Cassie. Sumailalim sa federalism lecture mga kongresista at congressional staff upang alamin kung ano ang nakapaloob sa federalismo na isinusulong ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte. It's not to give recommendation, but to give members of Congress as well as the staff and the general public more information about the federalism. Naniniwala ang ilan sa kanila na kailangan itong maintindihan ng mga mambabatas dahil hindi biro ang kanilang magiging papel sa panukalang pagpapalit ng konstitusyon. Malaking challenge ito sa lahat ng mga kongresista na representatives because we will have different views. Ngayon lang, if you listen to the lectures, the forum, medyo madugo, no? It's very, very complicated. Umaasa naman si House Speaker Pantalon Alvarez na maglalabas ng executive order para sa pagbuo ng Constitutional Commission o CONCOM na siyang magiging katuwang ng mga bubuo ng Constituent Assembly. Sakali namang maisakatuparan nito, posibleng masimula na sa Setyembre ang pag-aaral at pagbuo ng draft sa unang bahagi ng susunod na taon. Grace Cassie, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Mariing pinabulaanan ni Senator Leila De Lima ang akusasyon na sangkot siya sa umunay paglaganap ng ilegal na droga sa New Bilibid prisons. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Brian De Paz, live. Brian. Yes, Monica, magandang gabi. Halos 40 minutos nag-privilege speech si Senador Leila De Lima ngayong araw. May kinalaman ito sa summary killings na para sa kanya ay dapat nang mahinto. Sa pagsisimula ng kanyang pahayag, ikinadismaya ng senadora ang paglaganap ng paninira sa kanya sa social media na idinadawit o sinisisi siya sa paglaganap ng iligal na droga sa loob ng Bilibid. Narito yung kanyang pahayag. In so many ways, and in all sense of the phrase, the President's men have stood up the world on its head. It is time to put the world back on its feet. Binaligtad na po nila lahat ng kwento tungkol sa maganda nating nagawa sa DOJ ni wala pa palang investigasyon. Ayon kay Senador De Lima, siya ang unang DOJ chief noon na nagsimulang maglinis sa Bilibid. Sa kanyang termino rin niya nagsimula ang paggigiba sa mararangyang kubol ng mga drug lords at nailipat sa Building 14 at inihiwalay sa ordinaryong preso. Pinuna ni De Lima ang paglaganap ng extrajudicial killings at mga mistaken identity at sa anti-drug operations ng PNP. Ayon sa senador, sinusuportahan ito ang kampanya kontra iligal na droga ngunit dapat sa ibang paraan at hindi sa pagpapatay. Itutuloy ni De Lima ang investigasyon ukol sa summary killings at layuning makabuo ng mga panukalang batas ukol dito. Sinabi ni De Lima na dapat itong suportahan ng administrasyon
administrasyon. Ayon sa senador, hayaan siyang maging boses ng mga walang kapangyarihan at maitaguyod ang karapatang pantao. Matapos ang speech ng senadora, tumanggi ito sa interpellation kay Senador Alan Peter Cayetano. Nagkaroon naman ng pahayag si Senador Cayetano at nilinaw na hindi kinukonsinte ni Pangulong Rodrigo Duterte ang extrajudicial killings at papanagutin ang mga polis na mapatutunayang umabuso sa kanyang tungkulin. Giit ni Senador Cayetano, dapat unahin muna ang paghearing sa pagtaas ng sahod ng mga polis o law enforcement agencies. Monica, presente rin naman ang mga kawani ng Commission on Human Rights dito sa session hall kung saan niya isinagawa ang privilege speech ni Senador De Lima at ayon nga kay Chairperson Chito Gascon, nakahanda nilang suportahan ang Senate probe ukol sa extrajudicial killings. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Brian De Paz, live na nag-uulat mula sa Pasay City. Patay ang isang hinihinalang big-time drug pusher ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspects sa Bawan, Batangas. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Dead on arrival ang isang hinihinalang big-time drug pusher matapos pagbabarilin sa Don Quintin Castillo Street, Poblacion, Bawan, Batangas kaninang alas 9 ng umaga. Kinilala ang biktima na si Reggie Tortosa. Recently lang po natin ito na find out. At itong araw po ito yung nag-ano kayo na medyo malaking drug pusher. At yung mga dati nating nahuli, ay kilala nila ito, tumanakakulong natin dito. Sa inisyal investigasyon, nakasakay ang biktima sa kanyang motor nang biglang pagbabarilin ng isang lalaki nakasuot ng bonnet. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa mga pulis, isa sa tinitingnan nilang anggulo sa pagpatay ay pagkakasangkot nito sa drug operation. Hindi nga po siya nagbibigay ng malaitan, yung kanya po ay malakayan. Kilala niyo po talaga siya na talagang mas tulak talaga? Opo. Ako, sa kanya po ako nakuha din po. Siya po nagbibigay sa akin. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa krimen. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Dalawang 2,444 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga ospital sa Benguet, puno na ng mga tinamaan ng dengue. Field tents itinayo para sa mga biktima. Mahigit 300 stranded OFW sa Saudi Arabia nakatanggap na ng ayuda mula sa pamahalaan. Zika virus, hindi dapat ikabahala ng mga Olympic athlete at spectator ayon sa World Health Organization. Nagbabalik ang ito ang balita. Sumailalim na sa preliminary investigation o PI ng Department of Justice si road rage suspect Bon Tanto. Samantala, nailibing na ang mga labi ng biktima nitong si Mark Vincent Haralde sa Marikina kaninang umaga. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. Nailibing na kaninang umaga ang labi ni Mark Vincent Garalde, ang siklistang nabaril ng dating Army Reservist na si Von Tanto dahil sa away sa trapiko sa Quiapo, Maynila noong July 25. Mula sa St. Peter sa Quezon City, idinaan muna ang funeral convoy sa P. Casal Street at nagsindi ng kandila sa tabi ng kanyang bisikleta na ginawa ng marker sa lugar kung saan nangyari ang pamamaslang. Gusto nilang alalahanin yung kung saan siya nahandusay at nawala ng buhay. So parang symbolic na humingi ng hustisya ang pamilya.
Ayon sa ina ni Mark Vincent, hindi tatanggapin ang paghingi ng tawad ni Tanto at itutuloy ang kaso laban sa kanya. Wala na po akong pakialam. Wala po akong pakialam sa kanya. Sumama sa libing at nakiisa rin sa paghingi ng katarungan ang mga kapwa siklista ni Garalde. Maging vigilant tayo sa pagbantay ng kaso kasi yun naman ay nararapat na ipatupad. We have to learn how to share the road. Hindi naman lalapad itong mga kalsada natin . Samantala, submitted for resolution na ng Department of Justice ang mga reklamong murder at frustrated murder na inihain ng kampo ni Garalde laban kay Von Tanto. Ito ay matapos tumangging magbigay ng kanyang counter affidavit si Tanto. There is no point in wasting the resources of the state, in as much as the only finding that is relevant here is probable cause. So his admission in the role of Mr. Garalde already establishes that. So there's really no point. Samantala, iginigiit ng kampo ni Garalde na nahuli si Tanto sa hot pursuit ng mga otoridad sa Milagros, Masbate. Subalit ayon sa suspect, sumuko ito sa kanyang dating army officer at saka itinurn over sa barangay at tinakip ng mga tauhan ng pulisya. Nagbigay naman ng tulong pinansyal ang Department of Justice sa mga biktima at kaanak ng road rage na sina Mark Garalde at Rosel Bondok na nagkakahalaga ng 25,000 pesos kada biktima. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Manila. Pinasasagot naman ng Presidential Electoral Tribunal o PET ang kampo ni Vice President Leni Robredo sa inihahing election protest ng dating senador na si Bongbong Marcos. Ito ang balita ni Darlene Basinan. Pinag-utos na ng Supreme Court na tumatayong Presidential Electoral Tribunal o PET na sagutin na ni Vice President Leni Robredo ang election protest na inihain ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. Inatas ng PET na sagutin ni Robredo ang protesta sa loob ng 10 araw. The tribunal's resolution requiring the issuance of summons on the protestee Maria Leonor G. Robredo with a copy of the protest directs her to file an answer to the protest within 10 days from receipt of the summons. Naglabas din ng Precautionary Protection Order o PPO ang PET sa COMELEC kaugnay ng inihaing protesta ni Marcos. Inatasan nito ang COMELEC na siguruhin ang kaligtasan ng mga ballot boxes at iba pang election paraphernalia. It directs the COMELEC to, quote, preserve and safeguard the integrity of all the ballot boxes and their contents, including the automated election equipment and records such as the vote counting machines, consolidation and canvas system units, secure digital cards, main and backup, and the other data storage devices in all of the 92,509 clustered precincts used in the May 2016 elections, effective immediately and continuing until further orders from this tribunal. Sa kanyang protestang inihaing noong June 29, hinilang bisa ang proklamasyon kay Robredo at ideklara na siya ang tunay na nanalong vice-presidente sa nakaraang halalan. Batay sa opisyal na resulta ng bilangan, mahigit 260,000 na boto lamang ang lamang ni Robredo kay Marcos. Kabilang sa mga kine-question ni Marcos at nais mapawalang bisa ay ang resulta ng halalan sa mga lalawigan ng Basilan, Maguindanao at Lanao del Sur. Hiniling din ng dating senador na magkaroon ng manual recount sa 22 lalawigan at 5 mga lunsod dahil sa umano'y mga maanumalyang pagsasagawa ng halalan. Ikinatuwa naman ng kampo ni Marcos ang pag-usad ng kanilang kaso sa Buti nga lumabas na ngayon, ang tagal na namin hinihintay dahil yung in-announce na originally ng Supreme Court na may ilalabas sila mga 3 weeks ago. Pero hihintayin natin kung ano yung magiging sagot ni Madam Vice President. Alamin natin kung ano yung mga sasabihin niya. Alamin din namin kung ano yung mga isi-set up niya ng mga depensa at mga counter allegation. At Sa ngayon ay sinisikap pa rin ng UNTV News na kunan ng panig ni Robredo. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue. Sa ibang balita, inirekomenda na ng isang opisyal ng Commission on Elections o COMELEC ang pagbuo ng isang fact-finding committee na mag-iimbestiga sa umano'y hindi pa nababayarang supplier ng COMELEC noong May 2016 elections. Ito ang balita ni Victor Cosar. Sumulat na kay COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang kumpanyang Tri-Mega Business International upang humingi ng kopya ng notice to proceed upang mas-il na ang COMELEC sa obligasyon sa kanila.
Ang TriMega ang nanalong bidder para sa printing and delivery ng voters information sheet para sa Metro Manila. April 29 nakuha ng kumpanya ang notice of award kontrata, ngunit kahit wala pang notice to proceed, sinabihan na umano sila ng Bids and Awards Committee na gawin na ang trabaho dahil ilang araw na lang ay eleksyon na. Ayon sa kumpanya, tinapos nila ang trabaho sa loob ng 7 araw kung saan 24 oras ang kanilang operasyon. Mahigit 10.5 million pesos ang obligasyong hindi pa nababayaran sa kanila ng COMELEC. Bukod sa TriMega, 3 kumpanya pa ang may katulad na sitwasyon sa kanila. Sa 4 na kumpanya, aabot sa mahigit 46 million pesos ang halaga ng hindi pa nababayarang obligasyon ng COMELEC. Dahil dito, inirekomenda ni Commissioner Guanzon on Bank ang pagbuo ng fact-finding committee na mag-iimbestiga kung bakit nangyari ang ganitong insidente. It's a serious concern, and who are responsible for this, and this is potentially an audit problem, and to help the NBank decide whether we should pay the demand for payment or not, we need to have the facts. Ayon naman kay COMELEC Chairman Andres Bautista, nag-iingat lamang ang komisyon na huwag maipambayad ang pera ng taong bayan sa ghost deliveries, kaya inaalam nila kung totoong nag-deliver nga ang mga naniningil na kumpanya. Humingi na ng ulat ang main office sa mga field official kung talagang natanggap nila ang mga voter information material at voter information sheet. Kaya nangyari, yung mga dokumento ipinadala sa amin pagkatapos na ng halalan. Kaya ako naman, dahan-dahan lang ako kasi nga gusto kong siguraduhin na hindi tayo basta-basta nagbabayad. We're talking about 4 suppliers, but there are more of them who have not yet been paid. Wala pang pinal na pa siya ang OnBank sa rekomendasyon na bumuo ng fact-finding committee. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Manila. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Rojas Boulevard. Ito ang balita ni Victor Cosare live. Yes, Victor, go ahead. Angela, mabigat na daloy na trapiko na ang nararanasan ng mga motorista sa mga oras na ito sa maraming bahagi ng Metro Manila. Narito ang sitwasyon ng trapiko sa ilang mga pangunahing lansangan ng Kalakhang, Maynila. Sa mga nagbabalak bumaybay ng Rojas Boulevard, mabagal na po ang daloy ng trapiko sa magkabilang direksyon ng Rojas Boulevard dahil na yan sa dami ng mga sasakyang dumadaan dito sa lugar at gayon din sa mga traffic lights. Sa mga dadaan naman ng EDSA, ang southbound lane po ng EDSA o heavy traffic na po ang southbound lane ng EDSA, partikular sa may Nia Road hanggang sa may White Plains yan. Gayon din ang magmula Reliance hanggang sa may Tramo. Light to moderate traffic naman ang magmula Balintawak hanggang sa may Quezon Avenue. Sa mga dadaan naman ng northbound lane ng EDSA, heavy traffic na po ang Taft Avenue area. Gayon din ang magmula sa may Pasay Road, dire-diretso po yan hanggang sa may Kamuning. Light traffic naman ang manggagaling ng Nia Road hanggang sa Muñoz. Moderate to heavy traffic naman ang buong kahabaan ng C5 Road, yan ay both directions, gayon din sa may Espanya. Moderate to heavy traffic na po dyan. Sa Quezon Avenue naman, heavy traffic na po ang may westbound lane ng Quezon Avenue. Yan ay magmula sa Roosevelt hanggang Biak na Bato. Habang sa eastbound side naman ng Quezon Avenue ay moderate to heavy traffic na po ang sitwasyon ng trapiko sa lugar na yan. Ayan muna ang atin pong traffic update. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Victor Cosare, live na nag-ulat mula sa Rojas Boulevard. Puno na ng mga dengue patient ang mga ospital sa Benguet, kaya naglagay na ang lokal na pamahalaan ng mga tent para sa mga pasyente. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Umabot na sa 580 ang na-admit na dengue patient sa Benguet General Hospital simula noong Enero hanggang Hulyo ngayong taon.
Ayon kay Dr. Maria Imelda Ulep, Chief of Hospital 3 ng Benguet General Hospital, 150 bed lamang ang kaya ng ospital na i-accommodate na mga pasyente. Dahil sa marami tayong natatanggap na pasyente, dahil sa dengue at doon naman sa main building natin punong-puno na po. Kaya tayo po ay humingi ng tulong sa Red Cross para po maitayo itong field tent na ito. Itinayo ang mga field tent sa gymnasium ng La Trinidad katulong ng lokal na pamahalaan ng Benguet, ang Philippine Red Cross. Naglagay na rin sila ng basic health care unit at dengue emergency fast lane. Ayon kay Dr. Ulep, kayang i-accommodate ng mga tent ang 60 hanggang 100 pasyente. Sa ngayon, nasa 13 pa lamang ang nakakonfine sa field tent. Ang 10 dito ay inoobserbahan pa. Bali 50-50 yung baba ng platelet ko. Since last Tuesday, last week. Tapos yung mga masasakit pa yung mga binti ko. Tapos hanggang nag-rushes ako noong. Yun ang hindi ko alam. Umaga ng linggo, parang sumasakit ang ulo ko. Alas 6 ng hapon na, gabi na yun, nawala akong ganang kumain. Sa tala ng Provincial Health Office sa 3,488 na dengue cases sa Cordillera Administrative Region o CAR, pinakamarami ang naitala sa Benguet na umabot sa 1,493. Sunod ang Baguio City na nakapagtala ng 1,199 kaso. Dahil dito patuloy ang paghikayat ng DOH Benguet sa publiko na obserbahan ang 4 o'clock habit gumamit ng long sleeves na damit, mosquito net, insect repellent lotion at iba pang panlaban sa dengue. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, La Trinidad, Benguet. Nananatiling naka-red alert ang baybayin ng Guangdong, China dahil sa pananalasan ng Bagyo Nida. Samantalang muling naging aktibo ang Popocatépetl volcano sa Mexico dahilan upang maperwisyo ng makapal na abo ang mga residente. Ito ang balita ni Ferdy Petalio. Sa Mexico, nagsimula na kahapon na magbuga ng abo at usok ang Popocatépetl volcano sa Mexico. Ayon sa National Disaster Prevention Agency, nagsimula ang pabugso-bugsong pagbuga ng volcanic ashes ng bulkan noong linggo. Umaabot sa 2.5 kilometer ang taas ng pagbuga ng abo mula sa crater ng bulkan na halos tumakip sa buong Kapitolyo ng Mexico, lalo na sa Ameca-Meca. Ang Popocatépetl ang pinakaaktibong bulkan sa Mexico. Sa China, nananatiling nakataas ang red alert warning sa baybayin ng Guangdong dahil sa pananalasa ng bagyong Nida. Maaga pa lang ay isinara na ang mga opisina, pabrika at eskwelahan sa lugar. Kasabay nito, nagbabala ang State Oceanic Administration sa posibleng pagtaas ng alon hanggang 11 metro. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente na mag-ingat at kung maaari ay lumikas na sa mas ligtas na lugar. At sa Hong Kong, balik operasyon na ang mga establishmento sa Hong Kong makaraang hagupitin ng bagyong Nida. Ibinaba na rin sa tropical storm category ang bagyo. Ibinalik na rin sa normal ang biyahe ng mga bus bagaman nananatiling suspendido ang operasyon ng mga ferry at tram. Nananatili pa rin kansilado ang mga flight sa Hong Kong International Airport hanggang sa bumuti ang panahon. Ayon sa ulat, 3 individual ang kinakailangan dalhin sa ospital dahil sa tinamong sugat. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin pinapayagang bumalik ang libu-libong manggagawa na nagtatrabaho offshore oil facility ng bansa na pansamantalang pinalikas dahil sa bagyo. Ferdy Petalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong. Natanggap na ng unang batch ng mga overseas Filipino workers na na-stranded sa Saudi Arabia ang pinangakong financial aid ng pamahalaan. Ito ang balita ni Mabel Razon. Nasa 372 stranded Filipino workers mula sa kumpanyang Muhammad Al Mujil Group o MMG sa Dammam, Saudi Arabia ang unang batch ng mga OFW na nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ito ay bahagi ng financial assistance na ipinangako ni Labor Secretary Silvestre Velio III sa kanyang pagbisita sa bansa noong July 22. Bawat isa sa mga ito ay nakatanggap ng 20,000 piso, habang 6,000 piso naman ang tatanggapin ng kanilang mga pamilyang nasa Pilipinas.
Kaya kami dahil maganda yung naging takbo ng pamamahagi ng tulong pinansyal na galing sa OWA. Sa ngayon, aabot pa sa 1,000 mga Filipino worker ang hindi pa nakakatanggap ng tulong pinansyal. Samantala, bagamat masaya sila sa natanggap na ayuda ng gobyerno, hinihiling naman ng ilan sa mga ito na sana mapadali rin ang pagpapauwi sa kanila. Sa tagal na namin sa kampo na nakatambay, yung mga nag-aantay ng repatriation na batch 171, ang iba dyan nagkakasakit na, yung iba halos gusto na sumuko, pero umaasa pa rin sila na sila ay mapapauwi. Umaapila naman sa pamahalaan ng iba pang stranded mula sa ibang kumpanya na hindi pa nakakatanggap ng financial aid. Ang hiling po namin sana po ay mapadali po nila yung proseso ng pagbibigay po ng suportang pinansyal sa amin kasi po para pambayad na rin po namin sa mga tindahang pinagkakautangan namin. Tiniyak naman ng Polo OWA na mabibigyan ng tulong ang lahat ng mga ito. Hindi lang sabay-sabay ang kanilang pamamahagi dahil sa proseso ng remittance mula sa Pilipinas. Maybel Razon, UNTV News and Rescue, Dammam, Saudi Arabia. Pinawi ng World Health Organization o WHO ang pangamba sa Zika virus ng mga atleta at manonood sa Rio 2016 Olympics. Ayon sa WHO, bumababa na ang bilang ng Zika cases sa Brazil mula na magsimulang lumamig ang panahon. Narito ang report ni Roland Lahara. Ipinahayag na ng World Health Organization na hindi na dapat mabahala ang mga kalahok, turista at manonood ng Rio Olympic Games na sisimulan sa August 5. Sinabi ni Nika Alexander, tagapagsalita ng World Health Organization, hindi dapat matakot ang mga babaeng hindi naman buntis at lalaking wala pang planong magpamilya na magtutungo sa Brazil. Zika, even if you catch it, will leave your body after a few months, so you cannot spread it onwards. Ayon sa WHO official, ang Aedes aegypti o mas kilala sa tawag na yellow fever mosquitoes ay carrier din ng dengue, yellow fever at chikungunya virus. Zika is spread by a mosquito called Aedes aegypti, and in the winter season, it's winter now in Brazil. It's not cold for me, I'm from Canada, but it's cold for the mosquito. And in this time of year, the mosquito is less active. How do we know this? Because historically, dengue goes down in Brazil during this winter time. Isa sa mga itinuturong dahilan ng mababang ticket sales at pag-atras ng ilang atleta sa Olympics ay ang panganib na dulot ng Zika virus. Ayon pa kay Alexander, bagamat hindi nagaanong banta sa mga magtutungo sa Olympics ang Zika virus, nangangailangan pa rin ng proper hygiene upang makaiwas sa sakit. Roland Lahara, UNTV News and Rescue, Rio de Janeiro, Brazil. Programang Serbisyong Kasambahay, matagumpay na naoperahan kahapon ng isang pasyente na may sakit sa gallbladder. Narito ang report ni June Soriao. July 29, araw ng Biyernes nang lumapit si Diana Manaras, 28 anyos, sa UNTV Action Center upang humingi ng tulong na makapagpagamot. Siya ay na-diagnose na may cholelithiasis o bato sa gallbladder. Bilang bahagi ng ating serbisyong kasangbahay, inilapit natin siya sa De Los Santos Medical Center. And she's already symptomatic. Ang ibig sabihin ng symptomatic, yung sumasakit na. Pag yung gallbladder stones, nakita natin yung gallbladder stones and then it's already symptomatic, sumasakit na, ang nire-recommend talaga doon inooperahan. Sa pamamagitan ng programang Serbisyong Kasangbahay at sa tulong ng pamunuan ng De Los Santos Medical Center sa pangunguna ni Dr. Nilo De Los Santos, naitakda ang operasyon ni Diana. Papasalamat ako sa UNTV tsaka sa Serbisyong Kasambahay na pinangungunahan ni Kuya Daniel at tsaka sa De Los Santos Medical Center dahil nakatulong po silang ng malaki sa akin para maoperahan ako. Sa ngayon ay under recovery na si Diana matapos sumailalim kahapon sa isang matagumpay na gallbladder removal surgery. Sinagot naman ng ospital ang lahat ng gastos para sa operasyon ng pasyente bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility.
O yan, yung mga iba't ibang kumpanya, meron kayong kanya-kanyang mga corporate social responsibility na budget, pangtulong natin sa mga nangangailangan. Ako, I'm always looking for partners Partners natin na hindi basta advertisers lang, yung partners natin na naniniwala sa ating advokasya. Kami naman ay nag-uugnay lang doon sa mga pwedeng makatulong at doon din naman sa mga kailangang matulungan. On our part, we are doing our best para sa tulong ng Diyos ay magawa ho natin yung mga dapat na ma-i-extend nating tulong sa ating mga kababayan. Yun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.